Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 112. Lumang Tipan, Joshua 1, Joshua 2. Ngayon ito ang nangyari pagkatapos mamatay si Moises, ang lingkod ni Yahweh, na nangusap si Yahweh kay Josue ang anak ni Nun, punong pumapangalawa kay Moises, sinasabing, namatay na si Moises na aking lingkod. Kaya ngayon, magbangon, tawirin ang Jordang ito, ikaw at lahat ng mga bayang ito, sa lupaing ibinibigay ko sa kanila, sa mga bayan ng Israel. Ibinigay ko sa inyo ang bawat lugar na lalakero ng talampakan ng inyong paa. Ibinigay ko na ito sa inyo, gaya ng ipinangako ko kay Moises. Magiging lupain ninyo, mula sa Ilang at Lebanon hanggang sa malawak na ilog, ang Euphrates, lahat ng lupain ng mga Heteo, at sa malawak na dagat, kung saan lumulubog ang araw. Walang sino mang makakatayo sa harap ninyo sa lahat ng araw ng inyong buhay. Sasamahan kita tulad ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita pababayaan o iiwan kita. Maging malakas at matapang. Idudulot mong manahin ng mga taong ito ang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninunong ibibigay ko sa kanila. Maging malakas at napakatapang. Maging maingat na sundin ang lahat ng batas na iniutos sa inyo ng aking lingkod na si Moises. Huwag kayong lilihis mula rito sa kanan o sa kaliwa, para maging matagumpay kayo saan man kayo pupunta. Palagi kang magsasalita tungkol sa aklat ng batas na ito. Pagbubulay-bulayan mo ito sa araw at gabi para masunod mo ang lahat na nakasulat dito. Sa gayon magiging maunlad ka at matagumpay. Hindi ba iniutos ko sa iyo? Maging malakas at matapang. Huwag matakot. Huwag matakot. Kasama mo si Yahweh na iyong Diyos saan ka man pupunta. Pagkatapos inutusan ni Josue ang mga pinuno ng bayan. Lumibot kayo sa kampo at utusan ang mga tao, maganda ng makakain para sa inyong sarili. Sa loob ng 3 araw tatawirin ninyo ang Jordang ito at papasukin at aangkinin ang lupain na ibinibigay ni Yahweh inyong Diyos sa inyo para angkinin. Sinabi ni Josue sa mga lipi ni Ruben ita, mga lipi ni Gad ita at sa kalahating lipi ni Manases, alalahanin ang salitang iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh nang sinabi niyang, binibigyan kayo ng pahinga ni Yahweh na inyong Diyos, at ibinibigay niya sa inyo ang lupaing ito. Mananatili sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa kabila ng Jordan ang inyong mga asawa, inyong mga maliliit, at ang inyong mga alagang hayop. Pero ang inyong mga mandirigma ay tatawid kasama ng inyong mga kapatid na lalaki at tutulungan sila hanggang ipagkaloob ni Yahweh sa inyong mga kapatid na lalaki ang kapahingahan tulad ng ibinigay niya sa inyo. At aangkinin din nila ang lupaing ibinibigay sa kanila ni Yahweh na inyong Diyos. Pagkatapos babalik kayo sa sarili ninyong lupain at angkinin ito, ang lupaing ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh sa kabila ng Jordan, kung saan sumisikat ang araw. At sumagot sila kay Josue, sinabing, gagawin namin ang lahat ng iniutos mo sa amin, at pupunta kami saan mo man kami ipapadala. Susundin ka namin tulad ng pagsunod namin kay Moises. Naway samahan ka ni Yahweh, tulad ng pagsama niya kay Moises. Malalagay sa kamatayan ang sinumang susuway sa iyong mga utos at hindi susunod sa iyong mga salita. Maging malakas lamang at matapang. Pagkatapos palihim na ipinadala ni Josue anak ni Nun ang 2 lalaki mula sa Sittim bilang mga espesyaliya. Sinabi niya, lumakad kayo, manmana ng buong lupain, lalong-lalo na ang Jericho. Umalis sila at dumating sa bahay ng isang beerang babae na nagngangalang Rahab, at nanatili sila doon. Sinabi ito sa hari ng Jericho, tingnan ninyo, dumating ang mga lalaki ng Israel para magmanman sa lupain. Ang hari ng Jericho ay nagpasabi kay Rahab at sinabi, ilabas ang mga lalaking pumunta sa iyo na tumuloy sa iyong bahay, dahil naparito sila para magmanman sa buong lupain. Pero pinapasok ng babae ang 2 lalaki at itinago sila. At sinabi niya, oo, pumunta ang mga lalaki sa akin, pero hindi ko alam kung saan sila galing. Umalis sila ng takip silim, oras iyon para isara ang tarangkahan ng lungsod. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Marahil maabyutan ninyo sila kung magmamadali kayong sundan sila.
Pero dinala niya sila sa bubong at itinago sila gamit ang mga tangkay ng lino na kanyang nilatag sa bubong. Kaya sinundan sila ng mga lalaki sa daang papunta sa mga tawiran ng Jordan. At isinara ang mga tarangkahan pagkalabas ng mga humahabol. Hindi pa nakakahiga ang mga lalaki para sa gabi nang umakyat siya sa kanila sa bubong. Sinabi niya, alam ko na ibinigay ni Yahweh sa inyo ang lupain at ang takot sa inyo ay dumating sa amin. Ang lahat ng naninirahan sa lupain ay manghihina sa inyong harapan. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng dagat na pula para sa inyo noong lumabas kayo sa Ehipto. At nabalitaan namin kung ano ang ginawa ninyo sa dalawang hari ng mga Amo-Aryo sa kabilang dako ng Jordan, Sihon at Og, na winasak ninyong ganap. Sa pagkarinig namin nito, natunaw ang aming mga puso at walang tapang ang naiwan sa sinuman, dahil si Yahweh na inyong Diyos, siya ang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Kaya ngayon, pakiusap mangako ka sa akin sa pamamagitan ni Yahweh na, katulad ng aking kabutihan sa inyo, pakitunguhan rin ninyo ng may kabutihan ang sambahayan ng aking ama. Bigyan ninyo ako ng isang tiyak na palatandaan na ililigtas ninyo ang buhay ng aking ama, ina, mga kapatid na lalaki at babae, at ang kanilang buong pamilya, at sa gayon ililigtas ninyo kami mula sa kamatayan. Sinabi ng mga lalaki sa kanya, buhay namin para sa inyong buhay, kahit hanggang kamatayan. Kung hindi mo sasabihin ang aming pakay, kaya, kapag ibinigay ni Yahweh ang lupaing ito magiging mahabagin kami at matapat sa iyo. Kaya pinalabas niya sila sa bintana gamit ang isang lubed. Ang bahay kung saan siya nanirahan ay itinayo sa loob ng pader ng lungsod. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga burol at magtago o ang mga humahabol ay makikita kayo. Magtago kayo doon sa loob ng 3 araw hanggang ang mga humahabol ay makabalik. Pagkatapos magpatuloy na sa inyong landas, sinabi ng mga lalaki sa kanya, wala kaming pananagutan sa mga pangakong ipinagawa mo sa aming sumpaan, kung hindi mo gagawin ito, kapag pumasok kami sa lupain, dapat atali mo itong matingkad na pulang lubid sa bintana na siyang pinagbabaan mo sa amin, at magtitipon kayo sa bahay ng iyong ama at ina, iyong mga lalaking kapatid at ang buong sambahayan ng iyong ama. Sino man ang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay patungo sa lansangan, ang kanilang dugo ay nasa kanilang sariling mga ulo at wala kaming pananagutan. Pero kung may isang kamay na manakit sa sino mang kasama mo sa bahay, ang kanyang dugo ay nasa aming mga ulo. Pero kung ipagsasabi mo itong aming pakay, kung gayon wala kaming pananagutan sa pangakong aming sinumpaan sa iyo, sa pangakong pinagawa mong aming sumpaan. Sumagot si Rahab, matupad nawa ang inyong sinabi. Pinaalis niya sila at umalis sila. Pagkatapos itinali niya ang matingkad na pulang lubid sa bintana. Umalis at umakyat sila sa mga burol at nanatili sila doon ng 3 araw hanggang sa makabalik ang mga humahabol sa kanila. Naghanap ang mga humahabol sa kahabaan ng daanan at wala silang natagpuan. Bumalik ang 2 lalaki at tumawid at nagbalik kay Josue anak ni Nun, at isinalaysay nila sa kanya ang lahat ng bagay na nangyari sa kanila. At sinabi nila kay Josue, totoong ibinigay ni Yahweh ang lupaing ito. Natatakot ang lahat ng mga naninirahan sa lupain dahil sa atin. Bagong tipan, Luke 21:5-38. Habang pinag-uusapan ng ilan ng templo, kung paano ito pinalamutihan ng magagandang bato at mga handog, kanyang sinabi. Patungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, darating ang mga araw na wala ni isang bato ang may iwan sa ibabaw ng isa pang bato na hindi babagsak. Kaya't siya ay kanilang tinanong, Guro, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging palatandaan kapag malapit nang mangyari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang. Sapagkat maraming darating sa pangalan ko, magsasabi, ako ay siya, at malapit na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Kapag kayo ay nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong masindak, sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, ngunit ang wakas ay hindi kaagad na magaganap. At sinabi niya sa kanila,
titindig ang isang bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Magkakaroon ng mga kakilakilabot na pangyayari at mga dakilang palatandaan mula sa langit. Ngunit bago ang lahat ng ito, dadakipan nila kayo at uusigin, ibibigay kayo sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, dadalhin kayo sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito ay magbibigay daan ng pagkakataon para sa inyong patuto. Kaya pagtibayin ninyo sa inyong puso na huwag ihanda ang inyong isasagot ng maagang panahon, sapagkat ibibigay ko sa inyo ang mga salita at karunungan, na hindi malalabanan at matutulan ng lahat ng iyong kaaway. Ngunit kayo ay ibibigay din ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at papatayin nila ang iba sa inyo. Kayo ay kamumuhian ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit hindi mawawala kahit isang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagtitiis ay makakamtan ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kapag nakita ninyo ang Jerusalem na napaliligiran ng mga hukbo, kung gayon malalaman ninyo malapit na ang pagkawasak nito. Kung magkagayon, ang mga nasa Judea ay magsitakas patungo sa mga bundok, at lahat ng mga nasa kalagitnaan ng lungsod ay umalis, at ang mga nasa bayan ay huwag pumasok doon. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang matupad ang lahat ng nasusulat. Sa aba ng mga nagdadalang tao at sa mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat magkakaroon ng matinding kapighatian sa lupain, at puot sa mga taong ito. At sila ay babagsak sa pamamagitan ng talam ng espada at sila ay dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, at ang Jerusalem ay yuyurikon ng mga Gentile, hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Gentile. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. At sa lupa, magkakaroon ng kapighatian sa mga bansa, na walang pag-asa dahil sa dagandong ng dagat at sa mga alon. Manlulupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa inaasahang darating sa mundo. Sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan ng kalangitan. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ngunit kapag magsisimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumindig kayo, at tumingala, sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Nagsabi si Jesus ng talinghaga sa kanila, tingnan ninyo ang puno ng igos, at ang lahat ng mga puno. Kapag ang mga ito ay umusbong, nakikita ninyo mismo at nalalaman na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo na nangyayari na ang mga bagay na ito, nalalaman ninyong nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Totoo, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang angsalinlahing ito, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit bigyang pansin ang inyong mga sarili, upang hindi magnais ang inyong mga puso ng kahalayan, kalasinggan, at mga alalahanin sa buhay. Sapagkat darating ang araw na iyon sa inyo ng biglaan na gaya ng bitag. Sapagkat darating ito sa lahat ng naninirahan sa ibabaw ng buong mundo. Ngunit maging mapagmatsyag kayo sa lahat ng oras, nananalangin na kayo ay magkaroon ng sapat na lakas upang matakasan ninyo ang lahat ng ito na magaganap, at upang tumayo sa harapan ng anak ng tao. Kaya tuwing umaga siya ay nagtuturo sa templo at sa gabi siya ay lumalabas, at nagpapalipas ng gabi sa bundok na tinatawag na Olivet. Ang lahat ng mga tao ay dumarating ng napakaaga upang makinig sa kanya sa templo. Mga kawikaan. Proverbs 11 minuto pasado alas 10:20. Ang bibig ng gumagawa ng tama ay isang bukal ng buhay, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatago ng karahasan. Ang galit ay nagpapasimula ng mga kaguluhan, subalit ang pag-ibig ay matatakpan ang lahat ng pagkakasala.
Ang karunungan ay matatagpuan sa labi ng isang taong marunong umunawa, ngunit ang isang pamalo ay para sa likod ng isang walang pangunawa. Ang mga taong marunong ay nag-iipon ng kaalaman, ngunit ang bibig ng isang hanggal ay nagpapalapit ng kapahamakan. Ang kayamanan ng isang mayamang tao ay ang kanyang pinatibay na lungsod, ang kasalatan ng mahirap ay kanilang pagkawasak. Ang kabayaran ng mga gumagawa ng tama ay patungo sa buhay, ang pakinabang ng masama ay patungo sa kasalanan. Doon ay may 100 sa buhay para sa isang sumusunod sa disiplina, ngunit ang tumatanggi sa pagpuna ay inaagos sa pagkaligaw. Ang sinumang magtago ng pagkagalit ay may mga sinungaling na labi, at sinumang magkalat ng paninirang puri ay isang hanggal. Kung maraming salita, pagkakasala ay hindi nagkukulang, ngunit ang siyang nag-iingat sa kanyang sasabihin ay isang matalino. Ang dila na siyang gumagawa ng matuwid ay purong pilak, ito ay may maliit na halaga sa puso ng masama. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagbubulay-bulay sa tapang ni Josue at sa pananampalataya ni Rahab, bigyan mo kami ng inspirasyon upang magtiwala sa iyong makapangyarihang mga plano para sa aming buhay. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ipaalala mo sa amin, tulad ng itinuro ni Jesus, na manatiling mapagbantay at tapat, na nagkakamit ng lakas mula sa iyong mga pangako. Naway gabayan kami ng karunungan mula sa mga kawikaan sa aming pananalita at gawa, upang kami ay maging bukal ng buhay at pagpapala sa iba. Tulungan mo kaming maging matapang sa aming pananampalataya at marunong sa aming mga pasya, na nananatiling matatag sa iyong salita habang kami ay humaharap sa mga hamon ng bawat araw. Turuan mo kaming maglakad ng may kababang loob sa iyong harapan. Amen.